we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Residensya sa Milaor, Camarines Sur natumtum nin kalayo. Para sira gadan kan tamaan ning kikilat. Asin, primerong Divino Rostro Restoration and Exhibit ginibo sa Naga City. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, unina ang Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halik digdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Sarong residensya sa Milaor, Camarines Sur na sulo kasubanggi. BFP sa Banwaan, nagpaliwanag makalihis day makapagresponde ang sa indang fire truck sa nangyaring kasulo. Aramunta ang iba pang detalye sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, pigkakarkulong nasa 150,000 pesos ang pigwala ta danyo sa nangyaring kasulo sa aron na nasa likod ta na nagpunsubot sa pigtutubod ng nawalat na nakatirik na kandila. Nabulabog ang mga residente makalis magbungkaras ang kasulo sa sarong-harong sa Barangay San Roque, Milaor, Camarines Sur, pasado alas 8 kasubanggi. Tulos man na nagtarabang-tabang ang mga residente sa paagikan bucket relay alagad, huli tagibo sa light materials ang harong kaya nadipisilan ng mga ini na maapulaan kalayo. Tulos man ninipig respondihan kan kabuhan kan BFS and fire volunteers gikan sa manlain-lain na banwaan sa pag-imbestiga kan BFP Milaor ang napabayaang kandila ang pigikanan kan kalayo. Aminado man ang sorosan na kaistar sa haron na nagsolusyon ng kandila sa saindang altar. Nagsindi po ako kang kandila duman sa altar ko sa kwarto ta. Ito po bilang pasasalamat ko ta. Kang sarong banggi lang po. Si tugang ko pong disabled special child. Nag 50-50 po si buhay niya. Dinararami po sa hospital. Pagbalik ko po, tahilingon ko po si tugang ko kungain, tapapakanon. Nag-aaraso na po si kwarto ko. Maswerteng mayo maning nakulugan sa insidente asin para mientras na nagtitira sa chapel kan barangay ang apektadong pamilya. Mientras tanto kasabay kan insidente, da isubuot na hiling sa lugar ang fire truck kan Milaor. Paliwanag kan BFP Milaor nasa talyer subot ini asin pinapairahay. Aminado man ining angat sa saindaan pagresponde sa mga siring na insidente, huli kan raot nindang fire truck. May pending request naman subot ang opisina ning dagdag na fire truck sa DILG. Pigahalat lang po ta ang Bicol Region dakol man nag-request fire truck para da sa raruan ng pag-release. Kabali kami duman po sa marireleasan. Kaya hopefully siguro baka hopefully ngunyan na third quarter talagang may release na ito. Kate, ang nangyaring kasulo kasubang iyuman ng primerong residential fire incident sa Banwaan Pun kan January hanggang June. Ngunyan na taon mas dikit yan kung ikukumpara sa duwang na ikurit na kaso sa parehong peryodo kang nakaaging taon. Kate? Jos Mabalos, Chris. Gadan ang 46 anyos na parasira makalihis tamaan subuot ning kikilat mantang nasa kadagatang sakop kan Barangay Yokti, San Andres, Catanduanes. Sigun sa San Andres MDRRMO, nadukayan nindaan bangkay kan lalaki na nakahigda sa iyang baroto. Mantang nakalubog sa tubig ang harus kabanga kan lawas kayni. Igwa ining tama sa lalawgon asin daghan, mantang nangingitom ang lawas kaya pigtutubudang tinamaan ning kikilat ang biktima asin dagos na nalamos. Nagpagirumduman ang MDRRMO sa publiko urog na sa mga parasira. Nadain na muna maglawod kung nagdadaguldol o nagkikitkilat, tanganing malikayan ang siring na mga insidente.
Sabi po ng doktor, ang kinamatay po ng victim, drowning due to secondary lighting po incident ang nangyari po dito sa biktima po ito. Pag-opresir nin 29 pesos na kilo nin baga sa Kadiwa stores, aprobado na kan National Food Authority Council. Ang pirang parabakal asin para tiandang bagas, may sentimiento sa bagay na ini. Aramuntayan sa report ni Jessica Calinog. 10 kilo nin bagas daan ako konsumo kan pamilya ni Nanay Yolanda kada semana. 700 nagkakakan sa harong, kabali man ang mga atamang hayop. Ang pigbabakal niyang bagas, kantidad 300 pesos ang 5 kilo. But sabihon, sa sarong semana sana, dapat may 600 pesos na siyang syertong budget para sa bagas. Ay Diyos ko, importanteng marayan sa tuyang mga Pilipino. Ay kung pwede bagasan ang mababaan pa di, mas maray. Kanakaaging aldaw, inaprubahan na ka National Food Authority Council ang rekomendasyon na ipabakal nin 29 pesos kada kilo ang porsyon kan buffer stock nin bagas na nasa 3 bulan ng nakastock, alagad magayon pa ang kalidad. Ipapabakal ini sa piling Kadiwa store sa nasyon. Nagihiro sa 51 pesos hasta 70 pesos ang kada kilo kan bagas sa mga tindahan sa talipapa na ini sa Barangay Concepcion Grande. Kung may mababakalanin mas baratong bagas, syertong maapektaran subuot an sa indang benta. Tapos syempre hanap kang parabakal po, baratong bagas. Target na mapuunan ang Bigas 29 program sa bulan kan Hulyo. Lilimitahan ini sa mga 4-piece beneficiary, senior citizen, PWD, asin solo parents sa namuna o ang pigkukonsiderar na mga vulnerable sector. Wala pa kaming na-receive na instructions from regional office or from our administrator, none yet. And sigurado naman kami, kung talagang mai-involve ang NFA with that, bibigyan kami ng SOP or guidelines na susundin. Kung ipapautob na sa Hulyo, dahil man subuot maapektaran ang buffer stock kan NFA Camarines Sur, tanalampasan na manindaan target palay procured para ngunya na taon. Pigserto man kan ahensya ang kalidad kan mga naipamulino nindang bagas, miski maghaloy pa nin 2 o 3 bulan. Lagi naman kami nagkakandak ng pest control. Meron kaming pest control officer na regularly chine-check nyo yan. Meron din kaming quality assurance officers na nag-check nyan regularly. Sa pagbakal pa sa nanin paroy, pigririkisa na nindang maray, asin din nagtutugot na may mailaog na bako ng maray na klase. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Thank God it's Friday mga kapuso, pero bako lang Biyernes ngunyan, ninhulita ngunyan man na aldaw na mamatean ang pinakahalabang aldaw ngunyan na taon. Ngunyan na aldaw man ang pinakahalipot na banggi na epekto kan summer solstice. Susug sa Pag-asa 13 oras ang laba kan aldaw, mantang 11 oras naman ang laba kan banggi. Ang solstice ang punto kung saan naaabot kan saldang ang pinaka-norte asin pinakatimog kaining posisyon sa kalangitan. Nangyayari subuot ang solstice sa paggiling kan Earth sa axis kaini. May uman subuot epekto sa kamugtakan kan panahon ang summer solstice na hudyat subuot kan astronomical summer sa Northern Hemisphere. Sa Disyembre man mangyayari ang pinakahalawig na banggi asin mas halipot na aldaw o ang winter solstice. Kapag summer solstice is tumaabot po ng 13 hours and then ngayon po sa tinignan ko po kanina sa Pag-asa website ay aabot po sa kulang-kulang mga alas 7 po ng gabi ay meron pa ring araw. Mas halawig na aldaw o mas halawig na banggi? Mas salawig na banggi para di mainit. Mas halawig na banggi po. Ay, ano po? Parehas po yan, ma'am. Halawig na banggi na lang para rest. More rest. Mas halawig na banggi o mas halawig na aldaw? Aldaw? May trabaho. Kapag banggi, mayong income. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
5 kada aldaw na complainant na nakakaresibin in fraudulent text messages na ikukurit kan PNP Anti-Cybercrime Group sa Naga City sa ibong subuot ini kan implementasyon kan SIM card registration. Mga SIM card kan scammers, posibleng na iparehistro man makalihis an extensions kan nakaaging taon. Uya ang report ni Chris Novello. Diretso delete nin mga scam of fraudulent text messages si Shaila Reniva kan Pakol, Naga City. Inisubot ang libo niya sa kada bes na makakaresebe siya kan mga siring na mensahe. Ang pinagtataka lang subot ni Shaila ngunyan lugod na rehistrado na ang mga SIM, nakakaresebe pa man grare siya nin mga siring na mensahe. Ano ba kasi mga link na arog kani o ta may nanggana ka nga sa arog nga kayan. Delete ko lang. Dahil ko yan tigpaparapansin ang Susog sa PNP Anti-Cybercrime Group, padagos sindang nakakaresebe nin mga reklamo gikan sa mga nabibiktima nin text scams. Sa katunayan, day subot nagbababa nin 5 complainant kada aldaw ang nagdudulog sa sindang opisina na nabiktima kaini. Sa hiling kan PNP Anti-Cybercrime Group, naantisiparan man kan mga scammers ang pagpaparehistro kan mga SIM na gagamiton sa panloloko. Day subot na bantayan ang regulation sa SIM card registration, inhuli sa madaling proseso kan pagpaparehistro kan mga SIM card. Ang dali din kasi mag-register ng sa SIM. O kahit nga yung nang nakapag-try dyan, yung sa ng monkey, nakapag-register yung so hindi masyadong secure, hindi madali, ang dali lang mag-register. Posibleng inaprobitsaran man subot kan mga ini ang nakaagi extension kan SIM card registration kang nakaaging taon. Nangapudan man si babagay sa publiko na mag-ingat sa pag-click nin link bako sa nasa text, alagad maging online nga ning day mabiktima nin panluloko. Kay banan si Javel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Numero kan mga nagaaging bisikleta, padjak asin depedal na e-bike sa mga mayor na tinampo asin boundary kan Naga City, pigbibilang ngunyan kan Naga City Bike Board. Ang obheto kan lakdang na ini tinutukan ni Jessica Kalinog. Alas 6 pa sa nanin-aga, nakatindog na sinda Benedict sa gilid kan tinampo sa porsyon kan barangay Peña Francia, Naga City. Sa indang pigbibilang ang mga nagaagi digding bisikleta, padjak, asin e-bike na depedal. Pag-arag po pa lang kaning oras, kadakol po pa nag-aaraging mga bike. Tapos kadaklan po, mga lalaki po nag-aaragi pong nakabaray. Tapos ang iba po, mara yung helmet. 40 volunteers ang nakadeploy sa nasa 20 mga mayor na tinampo asin boundaries kan Naga City para sa katuyuhan na ini. Mga siklistang nagbabiyahe poon 6 a.m. to 8 a.m. asin 4 p.m. to 6 p.m. ang sakop kaini. Pigre-record kung sain hali asin kung pasiring sain. Pati na kung mas dakulbaan mga siklistang babae o lalaki. Asin kung nagsusulot ang mga ininin helmet o dae. Hindi pong datang ito magamit naman sa pag-request ng budget. So mahagad kaming budget sa city o kaya sa national na ining lugar na di dapat pakarayon ta bermi nag-aaga mga siklista digdi. O ini man ayuson tam lugar na ni ta ining lugar na ni dai inagian ka mga siklista. Pigko konsiderar na vulnerable sector ang mga siklista, katampad kan mga pedestrian na parehong nagagamit kan tinampo, kasabay kan mga darakulang bihikulo. Kaya importante man subuot na matawan ininin atensyon. Itong mga dudumanan mo, dapat igawang bike parking and igawang mga bike repair station, tapos itong mga mga bulusan, so itong shower rooms. So kasi iyan ang mas maing ganyan kaya ang mga active transport users na magbike. Taon-taon na pigigibo ang bilang siklista na inisyatibo kan Mobility Awards. Saro sa mga obheto kaini, iyon na maaraman man ang mga naiengkwentrong problema kan mga siklista sa sarong lugar. Siring man na mahanapan ini nin magkakanigong solusyon. Sa tabang kanatitipo na datos, naaaraman man kung arin dapat ang iprioridad. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mas pinahigot ngunyan kan DTI Bicol ang sa indang regional enforcement and monitoring activities kontra sa pigtitindang mga substandard na produkto. Sa laog kan enot na 6 na bulan sa taong ini, 117 na mga establishmento na sa Bicol Region ang pigsairarom sa inspeksyon. Nasa 68 sa mga ini ang naisyuhan ni Notice of Violations. Nakakumpiskar man ning kantidad 1.8 million pesos na manlaen-laen na substandard na mga produkto na mas halangkaw kung ikukumparar sa 1.5 million pesos kanakaaging taon.
Sa kada pagbalgar, 25,000 pesos ang penalidad sa mga retailers, asin 50,000 pesos naman sa mga distributor, apwera pa sa kantidad kan produkto na nakumpiskar sa inda. Piglalauman na madakul pa ang mga makukumpiskar na substandard o pekeng produkto sa masunod na mga bulan, hulita mapadagos pa ang mga operasyon kanahensya. Masiguro natin na yung ating mga mamimili, yung ating mga consumers ay well protected at yung mga nabibili nilang mga produkto, lalong-lalo na yung mga produkto na nakakaapekto ng buhay at ng kanilang mga pag-aari. Orihinal na imahen ni Divino Rostro pigsa sa irarum ngunyan sa restoration. Restoration, obhetong mapreserbar ang pigmimirar na saro sa Bicol's most cherished treasure. Iniasin ang iba pang detalye sa istorya ni Chris Novello. Sa kada traslasyon asin fluvial procession kan imahen ni Nuestra Señora de Peña Francia, day nawawara ang imahen ni El Divino Rostro o Face of Jesus. Nagpuon ang debosyon sa El Divino Rostro sa Naga City kan 1882 kan manlamasa ang kolera morbo siring kan nangyari sa Espanya. Dinarain sa siyudad ni Reverend Father Pedro de la Torre asin puon ka ito sa kada kafestahan ni ina kaibanan ang imahen ni Divino Rostro. Katakod ka ini animahen kan Divino Rostro, isina sa irarom ngunyan sa restoration kang National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Iniman subot ang primera best na i-restore ang nasabing imahen na labi 140 taon na. Ini si first na obligasyon ta na atamanon. We have to preserve and take care of the image which has become the center of the devotion to Divino Rostro. Through the years, nagkaigwan ng deterioration si painting. Siyempre si panagtatraslasyon or fluvial na mauran, o minsan fluvial na daman mauran pero pagpaparasi iwagan ng tubig, nagkaigwa siya ng molds. Apwera sa mold sa imahen, exposed man subot ini sa elements na nagkakawa sa subot ng disfigure sa painting kan imahen. Mitikuloso asin da isubot madali ang ginigibong restoration kan mga personahe kan NHCP. Apwera kan restoration nag-exhibit man ang pirang relics o dating ginamit sa imahen, siring kan Candelaria na ginamit kan 1960s, parte kan primerong andas na ginamit sa prosesyon kan imahen asin iba pa. Tanganing for people to have a deeper knowledge on the devotion. Lalo na para sa mga Bicolano. Kita mga Bicolano, bako lang kitang devotos, kundi kita man, garo co-journeyer, kan mga pilgrims, na mahapot yan sa tuay. Ano man nga, takaiba kang inang Peña Francia. Kay Baran si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Anong gusto mo, mas mahabang umaga o mas mahabang gabi? Mas mahabang gabi po. Bakit? Dahil po kapag pagod ka, makakapag-rest ka po ng matagal. Mas masalawig na banggi. Tano, banggi? Siyempre, pag kaibanan mo baga si bata mo niya, masalo yung oras din daw. Pero pag aga, gusto ko tulos magpuli sa muya. Mas halawig na aga po. Tano? Pag halawig ang aga, para sa mas dahol kang magigibo. Mas halawig na aga po. Tano? Pag aga po kaya, mas dahol kang madudumanan. Tapos karakon mong magigibo. Ma'am, ano mas preferred mo? Mas halawig na banggi o mas halawig na aga? Gabi po. Bakit gabi? Night person po kasi ako. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Duwang persona sa San Fernando, Camarines Sur, arestado ninhuli sa pagpapabakal nin iligal na droga. Kantidad labi 170,000 pesos nin shabu nakuas sa mga ini. Mantang sarong 42 anyos na lalaki sa Ocampo, Camarines Sur, naatubang sa patong-patong na kaso, makalihis na makuanan nin droga asin badil sa kinundusir na buy-bust operation. Tutukan sa report ni Chris Novello.
Nasa kustodiya ng Ngunyan kan kapulisan ang duwang lalaking drug suspect na naaresto sa kinundusir na bypass operation sa Barangay Rizal, San Fernando, Camarines Sur. Nakuha sa mga ini ang nasa labi 25 gramo ng pigtutubod ang shabu na nagkakantidad ng labi 170,000 pesos. Di na nagtaupanin pahayagan mga suspect na nahampang Ngunyan sa pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Ocampo, Camarines Sur, arestado man ang sarong 42 anyos na lalaki. Nakuha digdian pirang pakete ng marijuana asin pigtutubod ang shabu. Apwera kan droga na recover pa sa suspect ang sarong kalibre 38 badil asin 4 na bala. Sa Ngunyan nahampang ini sa patong-patong na kaso sa pagbayolar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act asin Comprehensive Firearms and Ammunition. Kay Banan si Juvel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Mayo na nin buhay kan madukayan ang lawas kan sarong garbage collector mantang nagpapataw-pataw sa Kasiguran River na sakop kan Barangay Kawit, Kasiguran, Sorsogon. Sigun sa Kasiguran MPS, antes mangyari ang insidente. Nakipag-inuman pa ang biktima sa iyang mga amigo. Huli sa kaburatan, nakaturog subuot ini sa sarong kubo na harani sa indang harong asin ito na ang huring pagkakataon na nahiling ini. Pigtutubudang nahulog ini sa salog asin nalamos, hulita duman nahiling ang sa iyang tsinelas. Mayuman subuot ni nahiling na foul play sa pagkagadan kan biktima basado sa resulta kan ginibong autopsy kan doktor. Hinihinalaan po na ito'y nagising nung sobrang kalasingan niya, tapos kasi yung siwol na yun is malapit lang yun dun sa bahay nila, so nung pauwi na siguro ito is nahulog doon sa katabing ilog. Day na nakapalagpa ang sarong 45 anyos na lalaki. Makalis maaresto sa paagikan mandamiento de aresto kan mga otoridad sa Barangay Batang, Pamplona, Camarines Sur. Ang sospek, pigmimirar na saro sa mga regional most wanted person kan kapulisan na nahahampang sa kasong acts of lasciviousness as in rape na nakumitir kan taong 2008. Labi sarong dekada man subuot ining nagtago sa lay sa Bulacan asin Metro Manila. Naaresto ang sospek makalihis makaresibinin impormasyon ang mga otoridad na nagpuli sa Pamplona ang sospek. Sa Ngunyan nasa kustodiya na kan Pamplona MPS ang sospek na nagsayuman ng magtaon nin pahayag. Ang ginagawa po namin dyan, sir, ay tuloy-tuloy lang yung monitoring, intelligence monitoring, and then sa mga coordination ng mga counterparts po natin na mga ibang unit. And then kasama na din po dyan, sir, yung tulong ng mga mamamayan ng Pamplona. Pagdakol kan cancer patients na nonotaran kan Regional Cancer Center kan Bicol Medical Center. Ani ba pang detalye, aramunta sa report ni Jessica Kalinog. Breast cancer, cervical cancer, colorectal and lung cancer. Iyan ang pira sa mga nanginginot na klase kan cancer na pigpapakonsulta sa Regional Cancer Center kan Bicol Medical Center. Puun kan mamok na ang pasilidad na inikan ospital kan June 18, 2019. Nagpakol na subuot sa 34,000 hasta 40,000 na mga individual ang nagpapakonsultang cancer patients taon-taon, increasing da ini, sigun ki Dr. Alma Bresnan. Siguro mas gulpi nang nadidetect kasi mas gulpi na pong doktor, gulpi na pong referral. Iyo po. Pero ang maawot mi po, dapat po ma-decrease sa early detection. Kaya bako lang po ang pag-treat digdi. We are collaborating with the RHU and the CHD para po ma-step up po ang early detection saka screening. 2 anyos na may leukemia ang pinaka-joven na cancer patient kan pasilidad. 89 anyos naman ang pinakagurang. Sa lindong kan cancer law, igwana nin pondo para sa cancer medicines. Ang Bicol Medical Center, saro sa 35 access sites sa nasyon na nakakataon nin libreng bulong sa may primary cancers. Kung na-diagnose ng private physician or sa RHU, pwede pong i-refer digdi. Mahihiling po kung si say na doktor ang kinakaipuanan na oncologist. Dangan ipapa-enroll mi po duman sa programa. Kung may libreng bulong hali sa DOH, natataanan po. May 2 pediatric hematologist-oncologist naman ang BMC Regional Cancer Center.
Kaya nakakaakomodar na sinda nin 1 to 18 years old na may hematologic diseases asin cancer. 3 years old an aki ni Bernadette kan banwaan kan libmanan, kan ma-diagnose na may acute lymphoblastic leukemia. Balik-balik sinda ka ito sa Metro Manila, nganing magpabulong. Kaya dakulaon da ang bagay na iguananin pasilidad na nag-aakomodar sa inda digdi sana sa Bicol. Mas maharani po kami kasi taga-igdi kami sa Bicol, so mas better po na iguana igdi kasi haros po gabos na sa buong parang around Philippines po na nababagsak sa sa Manila yung ibang mga patients. Amay mana na-detect anhelang kan sa iyang aki, kaya natawan tulos nin magkakanigong medikal na atensyon. Iningani ang pigkakampanya kan mga oncologist. Mas amay na maaraman anhelang, mas halangkaw man ang tsansa na marahay sana. Kaibanan si Carlo Abunita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, padagos ang pagdanay kan duro sa bagat sa dakulang parte kan nasyon. Apektado kay ni ang Southern Luzon, maging ang bilog na Visayas asin Mindanao. Sa datos kan Metro Weather halangkaw ang tsansa nin uran sa Bicol Region. Kabale ang Camarines Provinces, Albay, Masbate, Catanduanes asin Sorsogon. Posible man ang pag-uuran sa iba pang parte kan nasyon. Kasabay kan pagpupuon kan Gayon Syudad Festival o ang dating Pili Festival sa Sorsogon City ngunya na taon, pigbida digdi ang manlaen-laen na aktibidad, arug kan military parade asin konsyerto. Igwamanin layag painting kung sain ginibong canvas ang mga layag kan mga baroto, asin ang 3D art painting kung sain sa paagi kan tinampo sa may pier, nagpatribayan ang mga local artist kan sa indang mga makatotohanang art painting. Parte man kan pagbubukas kan festival, ang drone show kung sain ipinahiling ang icons kan Sorsogon arug kan cathedral asin sport arena. Apwera kaini mas sentro man sa pagpapahiling kan yaman, kan kultura asin tradisyon kan syudad ang mga masunod pang aktibidad. Marami pong events na maaaring abangan. Isa po dito yung cultural presentation. Ang cultural presentation po namin ay kasama namin dito ang DepEd Sorsogon City, kung saan ang mga estudyante mula high school and elementary ay nagkaroon ng presentation tungkol sa kultura, tradisyon, and values ng Sorsogon City. Mga kapuso, oras na para mag-cheer nin Loud and Proud, hulitaan mainit na laban kan mga eskwelahan sa NCAA Season 99 Cheerleading Competition. Madadala na sa Domingo, June 23, alas 10:30 nin aga sa GTV. Pigkondusir sa PhilOil Eco-Oil Center sa San Juan City kan June 19 ang kompetisyon kung sain ipinahiling kan defending champion na AU Chief Squad ang sa indang near-perfect routine na nagdara sa indang ikalimang sunod na NCAA cheerleading crown. Pigbisto man na silver medalist ang Altas Pep Squad, asin bronze medalist ang Latran Cheering Squad. Antabayanan ang full performances kan 10 member schools sa NCAA Season 99 Cheerleading Competition sa Domingo sa GTV, asin official social media pages kan GMA Sports, asin NCAA Philippines. Madadalan ang episode niya ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hala sa man-ibaybang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Happy weekend mga kapuso! Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.